Thank you for watching and good afternoon to everyone. Today, my main topic of discussion is regarding sa continuation ko sa discussion ko kahapon. So, in general, this will be more on my personal views and opinion, and same time my humble opinion and recommendation, not for political intention, but as a mere concerned citizen na gusto lang maglabas ng mga saloobin. So I'm not saying that I'm good in politics. I'm not saying that I'm good enough, not even a lawyer. So but yung point ko lang is, kumbaga, parang punto de vista galing sa isang ordinaryong mamamayan. So kung i-summarize kasi yung nangyayari sa bansa natin, unless such time na none of us, especially the public, will not go out to speak up, the same pattern, the same generation, pabalik-balik yung cycle na, kumbaga, walang katapusan. Nagkakaroon ng corruption, nagkakaroon ng natawag natin na slavery, kasi the problem itself is not coming from those leaders. I think the problem itself comes from the root origin, which is the system. So yun ang pinaka-core ko doon na analysis. Have you wondered, every time we have an election, putting someone to be a leader, every time during the beginning phase of this his tenure, parang hulog ng langit, kumbaga, yung presensya nila. But along the way, bakit talaga nagkakaroon ng mga flaws, shortcomings? So nang sinamarize ko yun lahat, almost I'm saying almost those leaders, kumbaga, nagkakaroon sila ng, kumbaga, misleading themselves, kasi it's not coming from that person, it's coming from the system. So regardless, whoever, sabihin natin na magaling, sabihin natin na cum laude, or sino pang pinaka-genius nilagay natin dyan, unless at time na hindi natin tutukan kung saan talaga nag-umpisa yung problema, walang sabihin natin na anghel or maging hero or maging genius na pwedeng mag-solve sa problema natin. Kasi the problem started dun sa pinaka-core, which is the system itself. So we cannot blame anyone, we cannot blame those leaders. Kasi kung sabihin natin na magtuturuan tayo, we voted them, right? So every time nakakaroon tayo ng panibagong leader, ganun pa rin yung cycle. Bakit hindi mabago-bago? Bakit na-involve sa mga issues and corruptions? Just like, for example, yung mga leaders natin, di ba? FDR, Ferdi, Marcos, Aquino, Gloria, Erap, Digong, sabihin natin si BBM. Bakit mayroon talagang lalabas na problema during their tenure? So nang sinubukan kong analyze, kasi mahilig kasi ako na kasi truth seeker ako, so meron kasi akong parang formula in order to analyze the situation. So nagkakaroon ako ng parang matrix formula para ma-identify ko kung ano ba yung pinaka root cause ng problem. So parang scientific method in order to solve the problem.
So, ang una ko talaga natutukan is identify the problem. Para meron na akong direction kung ano ba talaga yung gusto kong ma-resolve. So, nang tiningnan ko yung core ng problema, pabalik-balik yung cycle, meaning repeating cycles, meaning the control measure is not efficient enough kasi nagkakaroon pa rin ng breach, nagkakaroon pa rin ng siyang leak, nagkakaroon siya ng tinatawag natin na flaws. So, in order to eliminate the problem, this is just based on my personal knowledge and experience. Once you have already identified the problem, you have to identify the probability, yung tinatawag natin ng mga hypothesis, the possible causes kung bakit nagkakaroon ng problema. So, pabalik-balik ko itong ginagawa ng example, i-jar. So, pag mag-analyze kasi tayo ng problem, that we are focusing on the end product, ang mangyari kasi, makukompromise, ma-jeopardize yung system, kasi unang-una, dadaan siya doon, tapos doon ka nag-check sa endpoints. Ibig sabihin, damay muna bago ka makakaroon ng corrective measure. So, yun ang magiging problema. Unlike sa yung tinatawag na process na yung identifying the critical control points. Pag umpisa pa lang ng process, pag magkakaroon ka agad ng parang control or floodgate to eliminate the development of the problem on the next stage, so magkakaroon ng streamlining until such time na pagdating sa endpoint, almost none, kumbaga magkakaroon ng reduction doon sa problema. So yun ang tinatawag natin na risk analysis. So pag umpisa pa lang ng problema, doon ka magtutok, mag-establish ka ng critical point na kumbaga yung critical control point mo na yun ang mag-eliminate, mag-reduce or mag-streamline para sa susunod na step mawala siya. So hanggang until such time, pagdating sa end product, kumbaga sa result, magkakaroon ng free flowing. So ma-resolve yung problema. Ang sa atin kasi, especially sa mga politicians natin, the way I behave, kumbaga, is totally different from a politics mindset. Kasi ang sa kanila is more of creating a control measures. They're creating many laws that is already complicating the system. The more the law, the more the problem. Kasi ang tinutukan nila is yung end kasi. So why not umpisahan baguhin yung konsepto? One best example is balikan mo natin yung jar before tayo magbigay ng example talaga na yung parang physical example. Yung sabi ko yung jar, pag yung control measure is nandun sa endpoint, example, nagkaroon ng leak, nagkaroon ng butas, tumagas na. Pag ang tutok mo is doon sa butas kasi may tagas, so you will imagine how big is the problem. Kasi nandun na nga naghanap ka na ng leak, ang dami ng tagas, so magpapatch ka doon. So in every point you have to look every angle kasi nandun na nga. Why not baguhin yung konsepto instead of looking on the leak, kung saan yung mga tagas? Kasi example, ang one side nakakaroon ng leak, then another naman nakakaroon naman ng crack, andun ng crack. So pag ganun yung mindset mo, ibig sabihin you have to patch everything, you have to look after everything. So why not instead, example that jar, you have to investigate bakit nagkakaroon ng leak instead of looking where is the leak. Kasi ang nangyari kasi doon, inahanap natin kung saan yung butas, hindi din inalam kung ano ang pinagbulan ng butas.
Why not instead na i-check mo yung container itself kung workable pa ba siya? Baka expiry na. Meaning, pag expiry na, 100% you'll expect na because na lumampas na sa tenure, wala nang kumbaga strength, wala nang durability, all of the sudden, kumbaga kusa na siyang bibigay, kusang magkakaroon ng leak. So, kung ganoon pala yung problema, pag ang focus mo lang is to repair, hindi yung preventive measure. Sabi na prevention is better than cure. So ang ginawa mo is just curing. Why not you have to focus to prevent before the problem occur? So, yun lang pala ang problema, yung jar na yun. Why not palitan mo ng bago? Kasi kung nagkakaroon ng leak, meaning there's a problem from that jar itself. It's not suspecting that those leaks are coming from anywhere. No. The problem itself is the problem. The same as on our system. So, this is very relevant doon sa nangyari sa solusyon natin regarding war on drugs. I don't know how to express this, but marami talagang magagalit sa akin. Sabi nila na addict ba daw ako kasi I'm against drug on war. No. Ang hindi ko lang kasi gusto doon sa proseso is war on drug is more of destroying, killing. So, bigyan ko kayo ng logic regarding sa droga. Do you think that it's solved na patayin mo yung drugista? They are the same victim. So, imagine if 50% of our populace is already engaged in drug. Is it necessary to kill them all? Kasi sabi na, we are on war on drug. It's not very logical. Pero kung ako yung tatanungin, kung sundan mo talaga yung logic, kung makakaroon ng traceability backward, to find out where is the root cause, the root origin. Ang logic ganito. Yung mga drug addict na sinasabi natin na yung pinapatay or yung biktima is the same as yung tagas na may leak na. So, pag doon ka mag-focus, mas lalong lalaki yung problema kasi hindi mo nakita kung saan nag-umpisa yung problema. Why not balikan natin to trace back kung ano ba ito yung pinagbulan? Walang drugista, una yung killing. Wala sanang mamamatay kung walang drug addict. Okay? Wala sanang drug addict kung walang nagbibinta. Balik tayo sa pataas. Walang nagbibinta kung walang source ng droga. So, walang source ng droga kung walang gumagawa ng droga. Okay? So, hindi ibig sabihin na natumbok na natin yung pinaka-source ng droga, tapos na yung problema. Kasi merong hidden culprit behind that. So, who is the real criminal on that situation? Kung titinan mo yung logic. Kasi kung ako mag-analyze, is not war against drug to sabihin natin to find peace, to solve the problem. If you try to investigate, hamunin ko kayo, punta kayo sa mga kulungan. Kasi I was there already. I have spoke to those people behind bars. Isa lang kasi yung nakikita ko sa kanila. They are victim. Kasi nung nandun na sila, it's very like, kumbaga hindi natin naintindihan yung pinaka root cause bakit nandun sila. Nang tinanong ko, sabi, bakit ka na-engage sa droga? Wala akong magawa kasi ganito na yung society. Unang-una, walang makain yung pamilya ko. So doon ako nakakita ng lead. Ano ba talaga yung pinaka-problema? So, nang sinundan ko yung logic ng statement niya, nagkakaroon kagad ako ng idea na the problem is not the drug, actually. The problem starts from hunger. So, instead of war against drug, why not we have to convert it war against poverty, war against hunger? Kasi ang logic pala, bakit nakakaroon ng prostitution,
Bakit nagkakaroon ng tinatawag natin na drug addict, nagkakaroon ng drug pusher? For survival. Tama po ba ako? So, yung mga ordinary victim na pinapatay, they are the real victim kasi na-engage pala sila doon because of survival. Mantakin mo yung isang pusher na sabi na ordinary yung mga maliliit na engage sa ganun na klase na krimen, they have a noble cause kung titingnan mo to save their family. Minsan kasi hypocrisy na kasi sabihin natin na bakit maraming paraan mahanap ng trabaho, but if you were on their side, I try to put myself on their shoe. Kasi binigyan nila ako ng parang scenario eh. Kaya kanan doon ko lang na feel yung sense of emotion nila kasi nilagay ko yung sarili habang nagsasalita sila. I am feeling like I am them. So sabi nila, ikaw pre, subukan mo. Example, yung anak mo wala nang kinakain, meron kang maliit na baby na kumbaga ginagatas, kumbaga kailangan ng gatas, tapos iyak-iyak, wala lang kainin. Ikaw tatay or ikaw nanay, anong gawin mo? Titingin lang, manood na lang, or to the extent that you will be tempted whatever, gawin mo lahat para lang mabuhay yung anak mo. Tama po ba ako? The same din sa mga prostitutes. I've been there. I try to put myself on their shoe also. What happened to them? No, they don't like that way. Actually, they are just a victim of the situation. That is their only hope to survive. Kasi kung meron lang sanang decent na trabaho, decent income, magtakin mo, ibenta nila yung laman nila just to have something to feed on their mouth. Masakit yon para sa kanila. Pero we never understand kasi ang tinutukan lang kasi natin yung hypocrisy natin na bakit hindi kayo nag-aral. No. Try to put yourself on their shoe, then you will understand. So the problem now is not the drug. The problem now is coming from that root origin, which is hunger. Remember the concept. A hungry dog is a barking dog. Meaning, pag gutom ang isang aso, pumapatay. The same thing sa tao. Mantakin mo yung isang tao, mabait, kumbaga kagalang-galang, mahal niya yung asawa, pamilya. Here comes nawala ng trabaho, nagutom. Dahil mahal yung asawa, galit yung asawa, sabihin niya, okay, hiwalayan kita, maghanap ako ng iba kasi wala kang mapakain sa amin. Alangan at tunga nga naman kami ng kuhat. So, yung iba, sa sobrang pagmamahal na sa pamilya, ginawa nila ang lahat para lang mabigay yung pangangailangan. Kasi kung meron lang silang other alternative option or way to have a source of income, hindi sana mangyayari yun. Pero yung iba kasi desperate na parang desperate move na no? Kumbaga, they are forced by circumstance. Nandun lang sa situation na mamili na lang sila, either they can afford to see their family starving to death or they will the one to face the consequences of death. Kaya napasok doon sa kulungan dahil sa pagmamahal. Kasi karamihan doon, sabi natin na pusher, yun lang naman ang hanap buhay nila. Yun na lang pinagkakakitaan nila. So, if we focus to kill them instead of reviving them, no point. Kasi ganito kasi yung mangyayari. Imagine, in a family, yung tatay naging pusher. Yun na lang yung way na alam nila na trabaho just to survive a living. Kasi walang trabaho. Yun ang problema sa gobyerno. Hindi tayo naghanap ng paraan kung paano natin to alleviate this kind of problem. Kasi ang puro sisi natin, hindi nakapag-aral, wala, lazy or what. No. Those people is behind the bars have the courage to risk themselves. They are they have the guts to do that thing. Mantakin mo, they gamble between life and death because they care, they love someone. Yun ang pinakamasakit doon. So ngayon, tanongin ko kayo,
Example, itong tatay, yun na yung source of income niya. Pinatay mo. Instead of reviving, giving din opportunity to live, giving him opportunity na magkakaroon ng decent na trabaho. Kasi walang gago na tao na gustong magpakulong, gustong maging drug addict, pag masaya na may kinakain yung pamilya. Kabaliwan na siguro yung pagsabihin natin na, hindi, kasi ganito na gano'n. No. Yung tao na yan, hindi naman siguro ganun kademonyo. Pinanganak yan siya. Kumbaga, hindi naman tayo lahat pinanganak na monster. Along the way, during the process, bakit nagkakaroon ng ganong resulta? Kasi, due to circumstance nga survival reason. So, pag sinabi na drug war, patayin. Ang tanong ko doon, does it solve the problem? Pinatay mo yung tatay, yun ang source of income. Yung asawa or yung anak, wala ding mga trabaho, walang pinag-aralan, ay alangan magpakilimos lang, manglilimos o magtrabaho. Ang masakit sa sitwasyon natin ngayon, especially doon sa realidad, pag wala kang pinag-aralan, kumbaga busabos ka, you are deprived, para kang hindi tao. Kaya mag-apply ka ng trabaho, sa requirement pa lang ng application na walang school background, wala na. Kasi hindi tayo nagbigay ng oportunidad kagaya ng mga livelihood project na kumbaga mabuhay yung isang tao kahit hindi man lang nakapag-aral, kahit mantinda man lang. Kung mangutang ka sa gobyerno, daming collateral, daming proseso. Makautang ka man lang ng pera, kaliit-liit na pera, before na-release yung utang, yung inutang mo, ubos na yung pera mo kasi ibabayad lang doon sa lahat ng utang. So, walang silbi. So, ngayon, if we mean to continue the war on drug, kailangan natin patayin siguro ang bawat isa kasi darating ang time na one of your family members become a victim. Can you afford? Ito yung tanong ko. Can you afford? Na isa sa anak mo naging durugista dahil na biktima, then papatayin siya kasi eliminate na siya kasi nagkamali siya. So, bakit hindi natin baliktarin yung analogy natin? So matutukan natin paano patayin yung tao. We have to find ways to save them, to revive them, to give them chance to live, give a life, a decent life, sustainable, at saka tinatawag natin na self-sufficient. Yeah. Our politicians can afford to spend, to buy a frigate, can buy an helicopter, a submarine, armories, artilleries, bala, sabi nila to find peace. Gamitin natin yung logic. If you mean weapon of mass destruction, weapon to kill life, wala namang weapon na pag binaril mo, mabubuhay siya. Diba? Pag sinabi mong bibili ka ng baril to find peace, meaning you have to buy gun in order to destroy life, and that is peace. So, bakit kailangan natin mag-invest doon sa sinasabi natin na killing? Kaya ngayon nagiging business tuloy, naging business institution ang killing, imbes na hanap buhay, hanap patay. Kasi ang iba nabubuhay sa pagpapatay, di ba? Yun ang masakit. So, ngayon ang problema pala hindi pala droga, ang problema nag-umpisa sa gutom, kahirapan. Kasi wala parang gago, kasi napunta na ako doon sa loob ng mga gago na sinasabi, pero sabi ko sa sarili ko, ang mga gago pala hindi yung nasa loob ng kulungan, ang mga gago yung nanggagago sa kanila. Yung sinasabi natin na nandoon sa gobyerno or matataas na ranggo or sino-sino doon na nakapag-aral. Kumbaga, lamang sila kasi unang-una sila lang yung may oportunidad. Kaya mas lalos lang yung mayaman kasi tayong nasa baba, hindi natin nakikita kung saan ba talaga yung problema. So ngayon, here comes another election. Papasok na naman yung mga Duterte. Kung titingnan mo, kumbaga tumatayo yung balahibo ko sa reaction nila, di ba? Digong in the first place. He's a president. When he was investigated on the Senate, on the Congress, pinapakita niya yung pagkabastos niya. Kinuha niya yung microphone. Kumbaga, he is the president. He is representing morality and dignity, being the leader of the country. Ganyan yung asal niya.
Dahil naasar lang siya ni Trillanes. Kumuha na microphone, gusto na magwala, gusto magtapon. Si Sara naman, kumbaga, parang pagmamayari niya yung Senado, pagmamayari niya yung Kongreso, pagmamayari niya yung NBI, or sino-sino, na kumbaga, sino-sino lang yung puputahin niya, or sino-sino yung pagsisigawan niya. Kumbaga, akala ko, no one is above the law. Eh, bakit ganun? Parang nabili na yung Pilipinas, nabili niya yung pagkatao. Ang dali-dali lang sabihin nila, no, fuck this country. Parang tumatayo yung balahibo, pumarinig ko yung nananawan. Ito na. Now, gustong-gusto natin kasi matapang daw. No. The real strength is, kumbaga, coming from within. Hindi yung the real strength is coming from without. Doon. Kasi ang strength nila, dahil may nauuto, may nauutusan. Ang pinakasimple na logic ko doon, kung sabihin natin strength, subukan daw nila, yung sabi ni matapang, pumapatay. Si Digong matapang. Subukan daw niya maglakad doon sa bundok, doon sa mga rebelde, sa mga Muslim area, sa mga squatter area, na mag-isa. Nasa lugar mismo ng kalaban, kung kaya niya maglakad. So, ibig sabihin, yung tapang niya, dahil may nakapalibot sa kanya. Kasi ang totoong matapang, he can swallow his pride. Kumbaga, alam niya kung ano ba talaga yung kalaban. Kasi ang naging kalaban tuloy, hindi yung tao, hindi yung publiko, kundi ang kalaban yung sarili. Hindi niya ma-admit sa sarili na ang kalaban is yung ego. Kaya na, sinasabi niya na matapang, bumabaril, patayin kita na palakpak agatay kasi ang galing-galing ang tapang. Pero sa mga mature mag-isip, kaduwagan yun. Kasi ginagamit nila yung kahinaan ng iba sa pananakot just to project strength. Kasi kung wala nauutusan, hindi matapang, di ba? Kaya nga ginagamit na yan nila yung kapulisan natin para sabihin nila na kanilang nabili yung pagkatao. Yun ang pinakamasakit doon. Bakit sila matapang, ang galing-galing, ang dali-dali lang nila sabihin na okay, utusan, patayin. Kasi ultimo yung nasa naka-uniforme nauutusan. Kaya may iilan. Kaya na, I'm happy to hear yesterday, yung isang general na kumbaga mature mag-isip. Sabi na, we are here to uphold the law, to uphold the Constitution, not to protect someone's interest. Parang harap-harapan niyang gustong i-express na even the chief of staff, pag nagkakamali, kumbaga gagawan sila ng aksyon. Kasi it's not their duty is not representing on their commander-in-chief. They are representing in behalf of the country. Kasi pag nagkamali yung, kasi kung ang mindset kasi nila na sinasabi nila na their duty is to protect the commander-in-chief, then they are not protecting the people. What if the commander-in-chief himself is the problem? So it will become bias. Mas kakampihan nila yung isang taong leader rather than mag-focus la doon sa being a mediator na protektahan nila yung taong bayan. So, ngayon nagsasabong na yung mga giant, mga leaders, di ba? Digong, si BBM, puro mga leader, top leader. Pag yung mga sundalo natin pumanig either kay Bongbong or kay Marco or kay Digong, yun na talaga yung sinasabi ko na is really a hopeless nation. Pero pag magising yung militar natin, they are there to protect us kasi sila yung last line of defense supposed to be. Kasi yung mga politiko na yan, they are just aspiring for their political career. They never care actually for the people. Because if they care for the people, they will stand to protect the interests of the people, not for their interest to sit, to win. Ang pinaka last hope ko sana is magising na talaga yung militar. Kasi ang armed forces of the Philippines, they are the sleeping giant. Doon sa kapulisan natin, sad to say,
magalit na sa akin yung kapulisan natin, magiging hamon na sa kanila, harap-harapan kong sabihin, I lost my trust in the first place. Even doon sa NBI na sinasabi, nawalan ako ng trust and respect. At least man lang, doon sa AFP natin, sa Armed Forces of the Philippines natin, may naiwan pa akong respeto. Kasi ang nakikita ko sa kanila, sila yung pinaka last hope. Kasi kung titingnan mo, merely mo lang marinig na they're involved on that anomalies like EJK, killings, drugs. Most common na involved, kung sino pa yung sabi natin na enforcer, sila pa nun yung pinaka, example, PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. Sila yung taga-enforce ng anti-drug, pero sila yung na-involved, sila pa yung na-involved nagbibinta ng droga, di ba? Hindi naman nila pwede may deny yan, yung nangyari doon sa Makati, Marikina Bata, yon yung nagbayba sila between police and PDEA and even NBI, di ba? So ngayon, if I have to analyze the situation, the sleeping giant, we have to wake them. Kasi kung hindi nila pabayaan nila na people will lose trust to the armed uniform men. Yun ang malaking problema na talaga. So ngayon, magiging hamon talaga ito sa mga kasundaluhan natin. Hindi kani ibig sabihin na they are not involved on any of those like sinasabi natin na crime. Hindi sila kaparte. Kasi pag alam nila na may problema, tapos na nahimik na sila, they are still accessories of the crime. Yun ang pinaka-challenge kasi doon. So, now, pag nakita nila na may problema, tapos manonood lang sila, the same thing what happened to SAC 44 before. I am very frustrated. Hindi sa ibig sabihin na mataas ako na tao or no, I'm just an ordinary person as an audience. Pero kung ako yung mag-analyze ng situation doon, kasi ang nangyari hugas kamay sila doon, di ba? Nanonood lang sila habang nagbabakbakan kasi sabi nila wala sang lang kasi operations nila yon. But we are talking in national security and we are talking about life. Kung nag-intervene sila doon, hindi sila na mangyari na maubos yung sa 44 na yon, which is their collateral damage sa ganoon sitwasyon. Naging hugas kamay tuloy kasi hindi sila nakialam kasi sabi walang proper coordination, dami mga chichiburichi. But if we are talking about responsibility to secure the nation, national security, they have to participate. Kasi karamihan kasi sa atin iwas pusoy, ayaw masabit, ayaw mamlawit sa gulo. That is the reason bakit nagkakaroon ng criminality. Kasi ang crime kasi, ito kasi yung pinaka senaryo. A criminal will not create a crime until such the environment are vigilant. Kumbaga, they are there to stop immediately. Kumbaga, they care. Pero kung sabihin na, okay, hindi ko na yung problema, bahala ka dyan, ma-involve ka sa krimen na yan, basta wala. No, we have the responsibility. Kasi pag ganun tayo mag-isip, palaging may krimen. Kasi none of us care to stop. None of us. Kaya kung sabihin ng AFP na okay, wala kaming sabit doon, wala kaming kasi ayaw namin makisasaw sa gulo. You created the problem. Kasi alam ninyo na may gulo, bakit hinayaan nyo nagkagulo-gulo? Ngayon mahugas kamay kayo. It is a very big wrong. So now, sabihin natin, may problema yung bansa natin. Nag-aaway na yung mga dalawang giant, kung sino-sino yung magaling doon. Then, ang pinaka-challenge doon, kung saan sila papanig. So, kung ako sa kanila, kung papanig sila kay Digong, sasama sa EDSA, riot, or whatsoever, kudita, hindi nila ginamit nila yung pagka-military nila. In the first place, they have to uphold the Constitution. They are not there to protect the interest of someone, personal gain. Pag sinabi na they have to protect BBM,
as a person, remember, ang magiging sandwich kasi doon, ang magiging collateral damage is the public, the masses. It's a war between individual. Pagpapanig sila doon, ibig sabihin, they have to compromise which either the group of people na supporter sa mga Marcoses or supporter sa mga Duterte. So kung akong tatanungin, I'm not in the military, but kung ako yung militar, kung ako yung general, I stick to my duty to protect the interest of the country, not to protect the interest of someone for their personal gain. So ngayon hinihimok ni Digong, una-una, it's tyranny, is inciting sedition, di ba? Kumbaga, ini-encourage niya to uprise because he has a personal motive. Hindi yung his intention is to save the country, his intention to gain power para magkakaroon ng retaliation and revenge. Kung sino yung makakalaban niya, pupulbusin niya naman, uubusin naman. The same thing sa case naman ni BBM, kung sino yung kalaban niya, uubusin din niya. So ngayon, ang nagiging collateral damage, ang nagiging victim tuloy yung public. So until such time yung mga armed forces natin mananahimik lang, iwas puso lang, manonood lang sa eksena, tapos na yung usapan. We cannot find peace, we cannot find solution. So ang hamon ko naman dito ngayon, I hope I could bring my voice in behalf of my constituent. I'm not a politician mindset. Pero ang sa akin lang, being a concerned citizen, just want to raise my voice to bring this matter to the right people. This is our military. Sir, ngayon nakalitsilitsi na yung bansa natin, nakakahiya na, di ba? Investors are already like alarmed. They're losing trust. Una-una, nakakahiyaan, di ba? Nagbabastusan na doon mismo in front of the public, di ba? Doon is a president. Ganon yung asal niya, parang asal aso na kumbaga maghari-harian, parang sino. Eh yung nag-imbestiga naman doon, mag-aasal na parang sino, di ba? Parang kung sino yung magaling, sino yung matapang. Wala nang mga respeto, di ba? Mantakin mo si Sara, kumbaga tinutulak na yung mga kapulisan. Yung mga kapulisan namin nababastos na rin, nagbabastusan na. So ngayon, sino yung talo? Hindi naman diretsahan na matatalo yung gumawa ng krimen, kundi ang magiging biktima, the country itself, kasi those politicians represent us. So kung tatahimik lang yung mga militar natin, sino na naman yung tatawagin natin to save us? Kaya na malaking hamon sa kakayahan ng armed forces natin kung papasok yung ICC, kasi ICC out of their jurisdiction supposed to be, although we are a member of this international community sa ICC, International Criminal Court of Justice, pero we have our sovereignty, kasi meron tayong control supposed to be. And now the very big challenge, bakit kailangan pa ng ICC na meron naman tayong authorities? Saan na yung authorities natin? Yun ang malaking challenge doon. So bakit si BBM tahimik lang, wala siyang satsat, or wala siyang, kumbaga, nagtatago sa saya, nag-aantay lang siya ng milagro kung kailan magkakaroon ng resolusyon doon? You should have to stand as a leader now. Kaya AJK investigation, kung ano-ano yung pinagsasatsat nila doon, kung ako yung tatanungin, non-bearing lang, kasi it's more of popularity. Parang naging personal propaganda para lang makita ng taong bayan na ang galing-galing niya,
ang tapang-tapang niya. Samantalang wala namang mangyayari doon sa resulta ng investigasyon nila, di ba? Kaya nga na, the very big challenge now, especially doon sa komitiba ng Quadcom, may resulta na ba? So, ang nakikita ko, still the same. They will point the finger to the ICC. So, what is the point of their investigation kung mayroon pa palang ICC na inantay nila? So, kung sabihin na they will decide, do they have the authority? Yun ang mga tanong doon. So, now, nagkakaroon tuloy ng parang overlapping sa mga jurisdiction. Kasi sila mismo, parang nangyari, sila na tuloy yung naging justisya. Sila na yung naging korte, sila na yung naging investigator, sila na yung nagde-decide, sila na yung gumagawa ng law. Kaya, wala nang check and balance. So, kaya yung mga kriminal, alam nila yung pasikot-sikot ng law. Wala silang takot kasi alam nila walang jurisdiction. Kaya palagi silang nahamon ni Digong na ipakulong niyo ko, ikukontempt niyo. Kasi alam niya, pag ikontempt siya, technically, kumbaga, wala silang karapatan kasi hindi naman sila huwes. Kaya tinatawag, abogado ka ba? Di ba? Sabi nga ni Digong doon sa mga chairman, abogado ka ba? Investigator ka ba? Police ka ba? Di ba nakakaya yun? Pero yun ang realidad. Pero alam din ni Digong kung ano yung kahinaan. Pero ganun lang pala yung strength ni Digong. Dapat alam din nila yung pag-counter. Kasi ang pinakamin kasi ngayon, bakit talaga na nilalabas ko yung mga saloobin ko? Kasi the war on drug is not the solution, sabi ko nga. So, ito yung mga I don't know if you agree with me. This is just like a fraction of my recommendation. Una, number one, I hope I can reach those people, can tap their heart and their mind, especially to the armed forces of the Philippines, our sleeping giant, to wake up now. If necessary for them to step in, to intervene, kasi sila yung pinaka-authority kasi doon. Kasi ang pinag-usapan is national security. This issue between two leaders is not an ordinary thing kasi magkakaroon talaga ng kudita yan. Magkakaroon ng tinatawag na Idsan revolution or another tinatawag natin uprising for someone's personal motive. So ngayon, if we are talking about national security, kasi yun naman talaga yung pinaka-function supposed to be nila is to protect the interest, the sovereignty. Then that is now their duty to perform. Doon na nila ipakita kung saan ba talaga yung kakayahan nila. Kasi kung sabihin nila, nag-antay sila ng gira, hawak ng armas, nagpa-practice ng firing, nandun sa kampo, nagtatago. Although hindi sila part doon sa krimen, pero nagtatago, nag-aantay lang kung ng milagro. Nothing will happen. We cannot afford to wait until time magsabong-sabong ng publiko dahil nahati grupo ni Digong, grupo ni Bongbong. So now, they have to step in. Dapat makialam na sila. Hindi yung sabihin na trabaho yan ng mga pulis, trabaho yan ng kuan. Pag hindi na kaya sa kami papasok. Until when? Saka pa sila papasok na may mga collateral damage na, magsasabong-sabong na. So, ngayon, what is their strength? Armed Forces of the Philippines. They have all the authority. If we are talking about national security, no one could question that. Kaya dati yung dineclare yung martial law, ang mali lang kasi sa martial law, it was declared for a different motive. Ang martial law kasi papasok lang siya pag kumbaga mayroon ng instability, kumbaga hindi na nakokontrol ng government yung security of the nation. Nagamit kasi sa personal interest dati. Pero kung ako yung tatanungin, on this situation now, the last hope is papasok yung armed forces of the Philippines. Not kumbaga sila yung magharian, they will have to mediate or they have to control. They will be kumbaga parang crowd control para silang magiging referee or silang parang magiging pacifier doon sa situation. Everyone should behave. We are the authority. Kasi
kung yung mga congressman or sino-sino magharian, sinong presidente, sinong vice presidente na mag-aangas-angasan doon, kung sino yung bully, sila yung may control. Tapos kung pabayaan nila, titingin lang sila, sayang yung binayad natin sa kanila. If necessary now, they have to work. They have to step in. Sabi nila si BBM drug addict or what. Ganun pala. Bakit na huli? Kasi commander-in-chief nila. No. Pag ganun kasi tayo, chain of command, tapos sinusunod natin yung protocol kasi ganun nga na obey first before you complain. Yun ang malaking problema. May problema na obey ng obey ka pa rin. Hindi ka magreklamo kasi yun ang protocol, which is a very big wrong. Pag mali yung leader mo, then you have to contest. Sir, papatay ako ng tao, mali yung papatayin ko yung tao, ito yung tama, tapos uutusan mo ako. Tapos, dahil lang general ka, dahil sa commander-in-chief ka, susundin kita. Kasi yun ang protocol natin. The problem is the protocol, the problem is the system. So, ngayon, kung ipatuloy natin ito, ganun ang cycle kasi pabalik-balik. So there is no such solution kasi ganun niya ang sistema. So any general, walang function siya doon kasi una pag sinabi ng commander-in-chief, kasi ang mindset kasi ng mga military natin, they were there to uphold the constitution, pero ang pinaka-mindset nila nakatarget doon that they have to obey the commander-in-chief. What if the commander-in-chief himself is the problem? So it's very normal dahil ang structure is para siyang hierarchy, subordinate type. They have to obey first before they complain. So, kung ang sabi ng leader is barumbado yung leader natin, maging barumbado lahat kahit na anong kagalang-galang yung nasa baba. Dahil sumusunod lang ng utos, yun ang ginagamit nila na panangga. Wala akong magawa. I'm just obeying the order. Kasi sabi man, okay, just follow my order. Kahit anong mangyari, it is my call. Ganon yung parang excuses nila. Pagdating sa panahon, ang madidiin yung subordinate kasi wala silang karapatan magreklamo. Pagdating doon, no, you're just a junior. I'm an officer. So, you have to listen, obey me because I am an authority. Doon nagkatalo. Kaya ang nangyari tuloy sa structure ng military natin, pag yung leader natin, yung general, barumbado lahat. Kasi, obey first before you complain. Yun ang magiging problema. So ngayon, sabi nila, may mga allegations, drug addict daw si Bongbong. Then, what to prove? I cannot afford, kung ako yung sa military, I cannot afford na yung leader ko ganun pala. Kung siya ganun pala, tapos sumusunod ako sa kanya, ako na mismo yung sisipin sa kanser. Hindi ka karapat dapat na maging commander-in-chief kung hindi mo baguhin yung pagkatao mo. So, ngayon, yung mindset ng military dapat ganon. Hindi ibig sabihin na they are there, their main duty is to protect the interest of the commander-in-chief. They have to think na they are bound for their oath of allegiance, not for somebody, but in behalf of the whole nation, di ba? The sovereignty. So, ngayon, manghugas kamay sila, ayaw lang makialam. So, kung ako sa kanila, dapat kumbaga non-partisan. It's either Bongbong or administration sila. Dahil commander-in-chief nila. Pag nakamali ng commander-in-chief nila, then they have to discipline. The same thing, Bongbong si Digong pag nagkamali, then they have to enforce the law. Kasi hindi dapat na mayroon silang partisan kasi officer nila. Dapat ipairan nila yung pagkahinir nila. Kasi kung ganun lang sila mag-isip na dahil they are bound for an order, new world order, parang Jollibee palaging may order. Diba? So ngayon, they have to use their head. I'm not saying na magaling ako, nagtatapang-tapangan or nagmagaling-galingan. Just a simple common sense lang sana. Sana I can hit. Kung hindi ko man sa tamaan sa baril kasi hindi naman ako criminal mindset na papatay. Kung baka tatamaan sila dito sa dibdib, makonsensya mo lang sana na ngayon, di ba? Mahiya mo lang sana sila sa marinig yung sinasabi. Galing sa
ordinaryong tao. Di ba? Sila nakapag-aral, tapos ganun yung asal. Pag sinabi na, pinapakain ko kayo ng pera, papalakpak lang, i-smile-smile lang, sampal sa kanilang mukha, di ba? Parang binalin nila yung pagkaluluwa nila. Nasayang lang yung mga medalya, di ba? Sayang yung mga pagka-general nila. So ngayon, sino pang inasahan natin? Yung mga NPA, bababa para i-save tayo? O yung mga taga-ibang bansa para i-save tayo? So, ito yung hamon ng yung armed forces natin. Ngayon, ang kapulisan natin, ipakita din nila na kaya lang maglinis. Kasi yun nga, sabi ko sa sarili, nawala na rin ako ng respeto. Totally, I will lose my hope. Diba? So, ang pinaka last na kumbaga na inisip ko, sana magising yung sleeping giant. Kasi yung armed forces of the Philippines is not just one institution. Hindi lang kasi Philippine Army. Meron tayong Philippine Navy, Philippine Marines. Diba? Ang laki-laking pwersa yun siya. Kumbaga, yung problema is just a fracture. Pero natutulog yung giant, paano ma-resolve yung problema? Nakikipag-away tayo doon sa sovereignty na sinasabi natin na yung spratly or yung soul na yan. Samantalang internally, hindi natin kaya protektahan yung problema natin domestically. Makikasawsaw pa tayo sa ibang bansa na problema. Kung ganun pala, yung mga Navy natin, yung mga Marines natin, umakyat kayo dito sa lupa. Dito ngayon yung problema, nandito sa lupa. Magkaisa kayo lahat, tapos kayo na mismo yung gagalaw. Kasi kayo yung persa. Pag kayo yung gagalaw, wala nang magreklamo kasi ultimo yung mga senador na yan, pag sinabi na okay, papasok yung martial law. Hindi ibig sabihin na martial law na kumbaga monopoly of power. Kumbaga, they were there to intervene kasi mayroon nang crisis. Mayroon nang tinatawag na national security. Hindi natin kailangan antayin pa na si Bongbong Marcos mismo yung mag-declare kasi pag nangyari yun, magiging bias yun to protect his interest. If necessary na magkaroon ng martial law just to arrest even Bongbong Marcos kasi merong gross negligence, failure of his duty, then they have to do their job. If both President Digong and Bongbong should be arrested, liable for their crime committed, then they have to do what we are waiting for. Diba? Bakit kailangan pa natin na aantayin yung sinong Poncio Pilato na bababa dito to save us? Ano pala yung masilbi ninyo? So, sana man lang marinig ito ng mga kagalang-galang natin na mga general kasi, sir, kahit ilang toniladang bala, ilang helicopter, ilang chopper yun sila, kung yung mindset natin hindi natin alam kung ano ba talaga yung totoong kalaban, kahit anong klaseng baril yung bibilhin ninyo, no point. Kasi hindi sa marami kang baril you can resolve the problem. You just find where's the problem coming from. So now, ganito yung logic. There's instability. So if they will intervene, even those legislative, kasi ang problema natin sa government structure natin, judiciary, executive, at sa yung legislative, kumbaga nagkakaroon na nga ng tinatawag natin na out of control. So the only institution na kumbaga na parang supposed to be neutral is yung mga kasanduluhan natin. Kasi problema na nga yung legislative, yung gumagawa ng law, problema nga, doon nag-umpisa rin problema. And even the executive, yung top, yung leader natin, problema na nga. Even yung judiciary natin, the justice system, problema na nga. Then who will solve the problem? So now, the only hope is the implementer of law. Kasi sila yung supposed to be, ang pinaka-role na is to intervene, to implement. Kasi ang judiciary kasi is just to identify who is the culprit. Pero they don't have the jurisdiction to implement, to arrest someone kasi ang sa kanila is just to identify who is the criminal. Pero ang pinaka right person to execute
arrest doon sa mga criminal is those people, the sleeping giant. So, tanong ko kayo, does the Congress, does the Quad Committee has the capacity, has the jurisdiction to arrest someone? Sabi contempt, no. It's just a show. Pag i-contempt mo yan siya, mas lalong pinapalaki mo yung gulo kasi unang-una nagkakaroon ng overlapping of assignment. Meron namang jurisdiction ang korte para to decide if he is, hindi mo pwede sabihin na okay, you are lying and you are not telling the truth and you will be contempt. Malaking, sabi nila, they want to implement the human rights. Una-una, they already violated the human rights violation doon pa lang. Kahit na sabihin natin criminal yung pero there's a due process. Kaya nasabi ko, wala silang jurisdiction. Although in the aid of legislation, doon pa lang sa term mismo, technical lang masyado. We are talking about aid, meaning to help, to legislate, meaning to create a law, not to judge. They are not judge. They are not, in the first place, they are not investigator. They are not an NBI. They are not a police. They are not a court. So ngayon, all in one, sila na yung nag-execute lahat. Kaya nagkakaroon ito lang na parang kangaroo court. Di ba? Actually, I feel their sentiment. Gusto nila talaga na i-uphold. Gusto nila magkakaroon talaga ng change. Pero we should have to focus more of kumbaga the right pathway. Kasi pag idaan kasi ng init ng ulo, angas, tatapang-tapangan, babalik sa kanila yun. Kasi una ang makakalaban nila is the public. Kasi yung mga tao na yun, yung sinasabi nila na dinidiin din nila, may mga tao, kumbaga may mga supporter. Paano nila i-please yung mga tao? Paano nila magpaipendindi sa tao? Di ba? Kahit sabihin nila mapakulong nila yung tao, pero pinapa-ignite nila yung mga supporter, magkakaroon ng chaos talaga. Pero kung tatahimik lang yung military natin, manonood lang hanggang sa magkakaroon na ng rally or riot or magkakaroon ng kudeta or magkakaroon na ng domestic tinatawag na violence, war, they are the cause. Kasi hindi sila gumalaw. Prevention is better than cure. Ngayon pa lang, hindi pa yan nangyari. Dapat they have to move. Kaya sabi ko, they have to necessary to step in, to put their shoe now to say na okay, we are here to implement the law. Kahit na sinong senador, kahit yung presidente na yan, babahag yung buntot na yan. Di ba? Kahit sabihin na commander-in-chief, pag sinabi ng general, na okay, kasi alam nyo ba yung pinaka danger, and kasi dalawa kasi yung the good thing and the bad thing of a martial law system. Una, the good thing is they can execute the law without the normal process, kumbaga search warrant, kumbaga nagkakaroon siya ng kumbaga expedite implementation of law. Kasi mababypass kasi yung sinasabi natin na due process. Pero pag once na abuse yan siya, magiging siyang abuse of power, magiging din siyang devastating. Kasi una, pagkalaban lap, anytime they can arrest. Kasi ang nangyari, pag nagkaroon ng martial law, yung mga mayor, yung mga gobernador, yung mga politician, yung mga senador, wala silang karapatan. Pwedeng aristuhin yan siya ng literal. It's the very big danger. But why I am recommending this? Kasi unang-una, it's just a matter of enlightening na this is the solution, but this is also the danger. It's just a matter to take the risk because this is the last hope. Kasi pag pamasok yung the right people, the right general doon na mag-implement ng law, pipiyok lahat. Kahit nasabihin natin si Digong angas-angas, anong karapatan ni Digong mag-utos kung sila mismo? If the military will take over those general that has kumbaga yung the right mindset, lahat ng mga politiko walang power yan sila. Once na implement ang martial law, those mayor, those governor, those senator, those congressman, they don't have the right during the tenure kasi national security, and they were there to implement. Pero very risky yun siya in the first place. But
if that is the only hope just to implement the law para lang talaga magkakaroon ng disiplina, then so be it. Then later move to the next phase. Kasi I'm not saying na totally military will take over. Ang sabi ko lang ngayon na, sir, pakita nyo lang naman na may teeth kayo. Kasi pag sinabi nyo na kakampi-kampi kayo or sino-sino, masasandwich kayo in the first place, kayo yung masisisi bandang huli. So instead, non-partisan, pag sinabi na may problema yung presidente, sabi natin drug addict si Bongbong, aristuhin ka agad. What's the point? If he fails on his duty, kumbaga there is already a gross negligence, then we have what to continue, di ba? Bakit antayin pa natin yung next election? This is a matter of saving this nation. That's the problem. So kung ako yung tatanungin doon, they will intervene not to take over because of greed of power, but they were there to sabihin natin to neutralize. Wag siya, kasi ang neutralize na term sa military, especially sa police daw, is patayin. No, to neutralize meaning to bring the situation on neutral. Kumbaga walang partition, walang pinapanigan, because we are talking about, kasi kapag sinabi mo na meron kang partisan ka, example, kay Digong ka or kay Bongbong, that means you are not a Filipino. Kasi yung mga people, yung mga tao na pumapanig kay Digong, tao din yun. Yung kay Bongbong, tao din yun. Patayin mo yun dahil kakampi mo si Bongbong, or patayin mo dahil kakampi mo si Digong, then you are not a Filipino, because they are just the same victim. Napasabong na kasi yung mga Pilipino, diba? So bakit ka papanig sa kanila? Kaya sa akin, who they are, I don't mind, I don't care. Kaya kung sino yung masasagaan, sino yung babanatan ko, kasi una-una mahahati tayo doon. Ang sa akin lang, kung meron akong nakitang problema, yun ang titirahin ko, kasi doon nag-umpisa ang problema. Kaya ang sa akin ko, ang una kong titirahin yung mga military natin, kasi sir, nasaan kayo? Kayo yung pinaka last line of defense in terms of national security, di ba? Yung Quadcom na yan is not that strength. So ito yung second recommendation ko. Pag sinabi natin na martial law, magkakaroon kasi ng monopoly of control, military. Magiging possible reason for abuse. So in order to eliminate that, after na-stabilize na, kumbaga nagkaroon ng control, papasok na, kumbaga magkakaroon ng consolidated effort, joint force na. So in every sector, from indigenous community, from the military, from NBI, from the police, from the legislative, from the judiciary, from the tinatawag natin na private sector, magkakaroon na ng representation. Kasi ang nangyari kasi ngayon, di ba, meron tayong Quad Committee. Okay, the Quad Committee, sabi nila na may jurisdiction, kasi una ang pinag-usapan is anti-drug, di ba? So may committee ng anti-drug, merong committee ng good governance, corruption, merong committee ng dami, kasi apat na committee yan sila. Pero it doesn't mean na they cover everything. Magiging bias kasi doon, kasi una, although they are tasked for that committee sa drug, but they have limitations in the first place. Kasi kumbaga legislative functions lang sila. Meaning legislate is to create the law, not to implement the law. Kaya nga hinati yung house natin, may lower at saka upper house, the Congress and the Senate, they are considered as the legislative body. Hindi kasi sila executive. Kasi ang sa executive yung presidente. Ang legislative gagawa ng law, yung mga senador at saka yung kongreso. Yung sinasabi natin na judiciary is yung justice system natin. Pero ang nangyari ngayon, parang inako na nila yung lahat ng responsibilidad. So, nagiging technical kasi unang-una wala silang jurisdiction. So, ito yung recommendation ko. Instead, pag napasipay na ng military yung situation, they will create a tribunal. Kumbaga, a consolidated effort. Hindi lang one-sided na puro lang mga congressman. Hindi one-sided na imbisigan na puro lang mga senador. It's a consolidated effort between
all of their representation, including indigenous community, including private sector, dapat may representation doon sa investigation. Merong mga chair person doon. Sila yung mag-imbestiga lahat. Kasi pag sinabi mo na investigation of case of AGK, doon sa kongreso mismo, meron bang NBI doon na nag-imbestiga? Baka nag-NBI lang sila. Baka nagpupulis-pulisan lang, di ba? Sinabi dating police, but on their capacity, they are just congressman to create a law. They don't have the capacity to investigate. In the first place, they are not on duty as investigator. Legislation sila, di ba? So, kung mag-iimbestiga, ang tanong ko doon, example, si Paduano, or example, si Akop, sabi ni Akop, dati siyang investigator, dati siyang may background sa kuan. Pero, in terms of, in his performance of duty, sa jurisdiction niya, meron ba nakastipulate doon sa job assignment niya na mag-iimbestiga ka, di ba? Ang ginagamit nila na palagi in aid of legislation, nagkakaroon ng contempt kasi sabi na they are lying or what, and sinabi na you are violating in aid of legislation. So, in terms of that context, meron ng technicality in aid to create a law, not to in aid to implement the law. Kasi legislation yung pinag-usapan. And sana in aid of implementing the law, pwede silang mag-aresto. Pero pag sinabi nila na you are lying, ganun, hanggang doon lang sila, just to evaluate, but they don't have the capacity to contempt. Doon kasi naging technical, nag-abuse sila ng human rights violation. In the first place, isang committee ba doon is human rights, di ba? Sino ba yung chairman doon? Apat na yun na committee. Dapat maintindihan nila yun. Kaya na, I can feel the sentiment, although I'm not favoring any politicians like Marcos or Duterte. Kaya yun nangyari, yung kinontempt nila na kuan. Okay. Yes, para matakot. Pero, nakita ko talaga yung sentiment na kung ang ordinaryong tao, pag manood doon, instead na papanig sila doon sa nag-iimbestiga, papanig sila doon sa tao nga na-iimbestiga kasi maawa sila. Kasi una-una, nakita ko naman okay. Na-violate yung karapatan niya. Gusto pa siya magsalita, ayaw na magsila kasi nagsisinungaling ka. Sabi na kagad, you are contempt kasi you violated the law. Kagad lang i-stipulate yung sinasabi na in aid of legislation, ganito na baga, nagsisinungaling ka. In the first place, hindi naman sila Panginoon na alam talaga kung sino yung tama at saka sinong mali doon. Hindi lang nakita lahat 100%. Kaya they don't have the capacity. Yun ang malaking problema. Kung akong tatanungin, gagawa talaga ng consolidated committee. Lalabas sila doon, hindi doon sa Kongreso. Pag pinasok nila yung investigation sa Kongreso, walang jurisdiction kasi legislation lang, labas nila. The same thing, even the court itself, pag sinabi na jurisdiction ng court to decide on that matter, magiging bias kasi ng una. What if control yung judiciary? Di ba? Kaya kung sabihin doon imbestigahan sa Senado, what if control ng Senado? So, magkakaroon talaga na parang teritoryo-teritoryo kung sino yung may kakampi, sila yung mananalo. Why not ilabas lahat doon? Labas doon sa Kongreso, labas sa judiciary, sa justice system, labas sa Senado, kikreate ng buong kutimbang, kikreate ng isang tribunal, a consolidated effort between all of the representation, including the private sector. Or if necessary, kahit na yung taga-bundok, yung mga leader ng mga sabi natin ng mga NPA na yan, kasi meron lang mga hinanakit, maybe they have the chance also to represent themselves, to investigate. They will be the panel. Hindi yung ang nakakatawa ngayon, supposed to be yung tao na nag-imbestiga, sila yung inimbestigahan, kaya ng NBI. Supposed to be, they are the one investigating the case, kasi yun ang rule na investigate. Ngayon, Wilkins, head ng NBI, director, ngayon sila yung inimbestigahan, parang hindi ba parang kumuha tayo ng martilyo sa pinukbok yung ulo natin, nagago tayo, di ba? Sila yung nag-imbestiga, tapos sila yung inimbestigahan. So, how could you uphold justice? Kaya ngayon, challenge ko doon sa government natin, kung si Bongbong tatahimik lang na wala siyang gawa, darating ang panahon, magiging katawa-tawa, magiging kingkoy talaga sa sitwasyon. So kung ako sa kanya, just to prove na wala siyang biases,
Don't allow ICC to intervene. Allow the country to solve the problem. He will create a committee na kumbaga independent committee na walang partisyon. Na kumbaga isubmit niya yung sarili na kahit siya pwede siyang imbestigahan. So, invite niya, okay, the NBI director, the PNP chief, the AFP chief, di ba? Yung chief justice, yung sabi natin sa parliament, tatawag ng kongreso, yung speaker of the house, yung sabi natin na senator, yung speaker of the senate, yung sabi natin sa private sector, and even our friends, our dear brothers in the mountain, necessary, para malabas lahat na kumbaga may representation, para kung sino yung masalang doon, walang kakampi, kumbaga lahat doon mag-imbestiga sa kanya. Kasi kung sabihin natin sa Senado, kung sino yung may home court na advantage doon, sila yung mananalo. Kung sa Kongreso naman, kaya na pag bibibitin nila yung EJK case doon sa Senado, lamang sa mga Duterte. Pag bibitin naman doon sa Kongreso, lamang yung mga anti-Duterte. Pero sino yung talo? Nababoy yung batas natin, di ba? Wala nang mga respeto. Matakin mo mga leader natin, bastusan na, nakakahiya na, magtatapunan na ng microphone, magsisigawan na yun ang leader, di ba? Sabi na, papatay sila. Ibig sabihin, pag maging leader sila, papatay na naman sila. Is that the leader that we expect? Dahil lang matapang sila? Ba? The problem is not drug. The problem is hunger. Kaya sabi ko, why we need to invest more on weapon? Magkano yung isang frigate? Magkano yung isang, sabi natin, na submarine? Di ba? Kung si Digong na war freaks yung utak, gusto niyang bibili ng mga tangke de guerra. What for? Sabi niya, dahil kailangan natin ng peace. We have to implement war on drug in order to solve criminality. Pinatay nga yung tao, tapos sabihin mo na the solution is to kill them. The criminal itself is the one implementing the law kasi they are destroying life. Sabi ko, yung tao na yan hindi maging addict kung saan na mayroong kinakain. The problem we should have to implement is not war on drug, kasi war on drug meaning war to kill. We have to implement war on hunger kasi we have to destroy poverty, mortality. We have to save life. Instead of investing on gun, investing on, sabi natin na mga hudas, mga agent, gamitin yung sinasabi intelligence fund para lang dadami yung mga hudas na ibibinta yung kapitbahay nila para lang siraan, para gawing business yung killing. Bakit hindi kayo look around? Sabi natin, we are crowding, overcrowded and overpopulated. Kagaguhan, di ba? Look around. Those mountain, those vast mountain. Sino may-ari? The government. Sino yung squatter? The government. Kasi tao, we are the government, we are the people. Pero bakit naging squatter? Ang laki ng lupa. Pag sinabi mo, papasok ka doon, it's a government property. Naging squatter ka. Kaya ngayon, ang laki-laki ng kalupaan, walang nakakatira kasi government. Sino yung government? Onggoy? Bakit din natin invest instead of buying guns, buying vials for COVID? Mas mabuti pang mamatay siguro ka sa COVID kaysa mamatay ka sa gutom, di ba? Sa totoo lang, sarili lang. Wala namang COVID, di ba? Why you have to invest yung kagaguhan natin? Invest on mask, face mask, invest on nonsense, invest on guns. Why not have to invest to revive that forest, that living paradise? Magkano lang yung isang seedling? Taniman natin din, open that graceland, taniman din, sabihin natin, this is all for public. In due time, sabihin natin, within 3 years time, I will challenge everyone. If we just invest on planting the future, taniman natin ng pagkain, baka in 5 years time makikita natin yung totoong paraiso, walang gutom. Kasi ang tao parang aso, pag gutom nangangahol, pumapatay. So the problem starts not from drug, kasi walang gustong papasok doon sa kulungan, walang gustong maging drug addict, masisira yung buhay, napasubo sila doon dahil wala nang kinakain. Sa totoo lang, huwag na tayong magpagplastikan. Sabihin natin, bakit may mga yaman ng mga drug addict? Kasi they are not rich. They are the poorest of the poorest.
Kasi hindi sila nakontento. Hindi nga sila nakontento na may pera. How much more yung tao na sa baba na wala nang kinakain? Naging biktima nga yung may pera, how much more pa yung wala nang kinakain? Di sila yung pinakabiktima. Bakit sila yung pinatay? Sila yung pinaka dinobble murder yung pagkatao nila. The human rights. They have to survive. Bakit nagagalit kayo pag sinabi ko na binabara ko yung drug war? Ang galing kasi natin papalakpak kasi matapang lagi daw. Hindi katapangan yun. Kaduwagan. Nagtatago sila. Kung sinabi nila na drug war, bakit nila kayo manghuli na hindi papatay? Bakit pala na kailangan na may bounty money para lang makahuli? Yung mga pulis na yan, ang laki ng mga sahod, sampal sa mukha niyan, sir. Dinoble na yung sahod niyo. Di ba? Ngayon, lumabas na may bounty money, parang bounty hunter. Kayo yung mga criminal, di ba? Guns for hire, mercenary. Anong tawag doon? Nagtitraining kayo doon sa PMA, PNPA, para lang sa marksmanship, babaril. Tapos ngayon, lumalabas na kayo pala yung pumapatay. Nang lumabas yung statement nila Los Cañas, mga police involved, kidnapping for ransom. Nakakahiya na yun. Sabihin nyo na wala akong karapatan magsabi doon kasi wala akong ebidensya. Mahiya naman kayo, sir. Gago na siguro kayo na kapulisan kayo na hindi nyo alam yung ganun na klase na kwan. Mabuti pa yung ordinaryong tao nakikialam, inaalam, samantalang kayo alam, magbubulag-bulagan. Mga gago kayo. Diba? Mahiya kayo doon. Ngayon magagalit kayo kasi binabara kayo. Iswerte pa lang kayo, sir, kasi hindi pa kayo nakarma. Darating ang panahon, isa sa pamilya nyo maging biktima. Baka iyak-iyak kayo na sabi na sana huli na. Di ba? Kaya nawalan ako ng respeto sa mga naka-uniforme. Hindi ibig sabihin na rebelde ako, no. I love this country. Kumbaga, I devoted my life just to express my opinion. Kaya ito lang pinaka-weapon ko. Kumbaga, I fight like I David. I don't need to fight by force. I don't need to go on the mountain, bibit-bit ng armas, magre-rebelde kayo, sabihin ayaw ko ng gobyerno, ayaw ko ng no. The only for me to express, sabi ng rebellion man or if magsabi ng totoo is rebellion, then so be it. But for the sake of patriotism, regardless kung ano yung title o sabihin nyo sa akin, no. This is to tell the truth that this is the problem. We don't need guns na sabihin natin mag-rebellion tayo. No. The true rebellion is to uprise, not because we want violence, to uprise na hindi na tama yung nangyayari. Diba? Nakakahiya na yan na darating ang panahon na yung mga tao na mismo ang babantay. Imbes yung pulis ang naging tagabantay, sila yung bantay sa lakay. Ngayon, maging sampal yan sa kanila, lalo na sa mga military natin. Pag tatayo talaga yung tao na ayaw nila, ibig sabihin doon, sir, dapat umalis na kayo dyan. Mag-resign na kayo lahat. Wala pala kayong silbi. Ang laki ng bayad niyo sa inyo. Kami gutom na, samantalang kayo tatahimik lang. Kaya ang banat ko ngayon, una kong patatamaan ang Armed Forces of the Philippines, magising kayo, kayo yung sleeping giant. Mahiya kayo. Sabihin niyo ako, sino ba ako? Yes! I have my right. I have my sole right. In the first place, I'm a taxpayer. Hindi ibig sabihin na taxpayer, kumbaga, utang ko sa gobyerno. The government owe me because I'm an investor. I invest my effort every time na magbili ako. May contribution ako kasi 20% of that VAT, value added tax, is not an ordinary tax as an obligation, but it is for the purpose to accelerate, diba? Value added, sinabi lang train, tax acceleration, in order to expedite the process to run this nation like a train. Meaning, we invest the train to run. And I'm not a liability. I am a contributor. I am an investor. And I have my right kasi being an investor, meron na sana akong return of my investment. Saan na yung taxes ko? Diba? Pinaaral namin kayo, mga general kayo. Ngayon, saan yung balik nyo sa amin? Kami gutom, samantalang kayo ang ganda-ganda ng buhay nyo, ang laki ng sahod. Tapos ngayon, involved pa yung mga general natin sa kababuyan, di ba? Kagaguhan? Sakit yung bunganga ko. Mas maganda pa na ganito yung kan ko. Ayaw kasing manakit.
No point. Babaril para lang maghigante. No? Pero kung tatamaan kayo sa ganito na pamamaraan, at least man lang malabas ko yung sa loobin ko. Galit na ako, pero ayaw akong pumatay. Pero at least man lang yung matatamaan, mas maganda yung ganito yung gawin, at least man lang baka matamaan yung konsensya, baka magising pa kasi patayin mo na hindi na mabago, di ba? Kasi yung sinabi mo na patayin mong tao para mahinto yung droga, do you think that will solve the problem? No. The next sibling, pag merong gutom sa isang pamilya, yung isang kapamilya doon, yung utak niya tutuloy talaga. Pag wala nakakainin, papasok talaga doon si pinaka last option, gagawa ng anomalya. Kaya yung prostitution, the same thing, di ba? Bakit yung babae ayaw nila magbinta ng kaluluwa? Ay, sino-sino yung papatong sa kanila? Bakit napilitin sa ganung sitwasyon? Kasi yun, walang other option. Do you have the chance na kumbaga mayroon tayong supposed to be na magkakaroon ng sustainability? No, we cannot survive. Kaya hindi ko masisi yung nasa kulungan na sabi, kasi naawa ko sa kanila. Kasi I was once there and I've been there. I can feel them. Eh, sabi ko, they are the real victim. Napasok sila doon because of circumstance. Hindi ibig sabihin na ganun sila ka-kriminal. Kasi most kasi napasok doon, nagbibinta ng droga. Kasi that is the only way for them to make money. So, yun ang may real, dapat we have to be honest on that. Hindi ibig sabihin na papatayin mo yung tao na solve mo na yung problema. Ginawang business tuloy yung hanap patay, hindi yung hanap buhay, di ba? Tinan mo nangyari tuloy. Sabi drug on war. So ngayon nagiging business yung killing, di ba? Tapos that it solve the problem, sabi natin malaya na tayo. Habang pinapatay mo yung isang tao, ginugutom mo yung isa, yung sibling na naman hahanap ng paraan para mag-survive, ganun pa rin magbibinta. Ay, gets pa rin sa droga. Kaya nagsicycle ang droga. Pero kung lahat ng tao siguro, yung lalo na sa baba, may kinakain, may trabaho, hindi nagugutom, hindi mabinta yung droga na yan, sinong gago na yan ang babili niyan? Papasok doon kasi walang choice na para makalimutan yung problema, di ba? Yun naman ang pinaka-logic, di ba? Tanungin mo yung mga drug addict na yan, bakit napunta sa drug addiction? Kasi problema sa pamilya, gutom, away, palaging nag-aaway, na-engage sa droga. So ngayon, tuwang-tuwa yung mga nandun sa taas kasi habang nag-aaway, nagsasabong sa baba, sila gumagawa ng pera dahil sa pag-aaway natin sa baba, dahil gutom. Pero pag hindi gutom yung komunidad, walang nagkokontrol sa atin, yun ang totoo. Kaya sabihin natin, yung leader natin, bakit kailangan ng leader? Eh hindi naman tayo bulag. Sabi ng constitution, we need a leader, lead. Leading means we don't know the path. Try to decode the word leader, di ba? Magiging dealer, yun ang nakakatawa doon, di ba? Sila mismo yung nagli-lead, sila yung nagdi-deal sa atin, di ba? So ngayon, ito yung hamon sa kwan. Yung iba galit kunwari kasi kagrupo nila, naalog yung kwan nila. Pero this would have to be mature enough to understand the logic of my statement. It's not because na gusto kong papasok sa politika, magpapasikat or what. No. I lost everything. Even my family, my friends. Yung mga kaibigan ko, binabara ako na, bakit ka puputak-putak dito? Wala ka nang kinakain, wala ka nang mapakain sa pamilya ko. If this is the only way for me to express my side, and so be it. Ang problema hindi yung nasa paligid mo, ang problema is yung sistema nga sabi ko. So what will be the next solution? Okay, ganito. So sabi ko, first, the military should take over. The second stage, gagawa ng committee ba talaga yung parang sinasabi natin na consolidated effort na parang tribunal, representation of various sector to decide. Hindi lang yung justice system, kasi yung justice system futile, sa totoo lang. Pira-pirahan na kasi yung kanon. Pag walang abogado or yung magaling yung abogado, it's a matter, the crime is a matter of a war between lawyers. Kasi ang nag-aabuga, hindi naman yung criminal yung nag-isasalita, yung abogado yung nag-representa. Meaning, pagalingan doon. So, useless justice system. Sabi ko, gawing tribunal, representation lahat. So, upuan ng lahat, tapos kung sino yung makasalang na imbestigahan, doon bisan. Yung ombudsman natin, supposed to be trabaho nila yan. Totoo lang.
Pero where's the ombudsman now? Dapat sila yung nang-imbestiga. Kasi yung mga government officials, ang pagkaalam ko sa law natin, ang may karapatan lang na magdisiplina, magtanggal, mag-impeach, is yung ombudsman, di ba? Papayal lang kaso. Pero what happened to ombudsman? Nakatahi yung bunganga. So ngayon, if necessary, even the ombudsman, sabi natin, isama natin doon sa tinatawag ng core. Yun ang challenge ko kay Bongbong. Hindi niya kailangan hantayin pa na pangunahan siya or agawan siya ng turno tapos magpapatayan naman, papasok naman yung mga Duterte. Now, kung totoo siyang concern yun, then just to distance himself from dictating. Hayaan niya yung kwan. Gagawa siya ng komite, kayo yung mag-imbestiga kung ano yung kwan. Including me, kung may problema ako, isama niyo ko sa investigasyon. Yun ang tama. Diba? So, kung sino yung mga kriminal, sino yung magnanakaw, wala na siyang kakampi. Kaya nang una, lahat nag-imbestiga doon. Kaharap niya yung mga kwan doon. So, mantakin mo. Tagakampi niya yung Senado, yung isa, mayroon ding magkukusyon. So, mayroon check and balance. Hindi yung doon sa Senado pupunta si Digong kasi safety siya, hindi sa Kongreso. So, walang point, no sense. Kaya sabihin natin, lamang yung Kongreso kasi majority sila, pero wala naman silang power, useless. Sabihin man na, inamin na nga Digong na may EJK nga, pero nangyari ba na kulong? Wala. Kaya, what's the point of continuing that kind of style? So, the next move, gagawa ng Conseil Report, papasok lahat, imbestiga. So, kung sino yung may problema, papasok doon. Kaya yung mga top officials na yan, doon sa salangin. Kumbaga, parang naging public jury siya. So, everyone, parang sabihin na public hearing talaga. Hindi yung Senate hearing, hindi yung Congress hearing. Kumbaga, the public will decide. Magkakaroon ng representation. Hindi yung may biases na doon lang sa korte. Kaya si Digong lamang na lamang pagkorte kasi abogado siya, prosecutor, may impluensya. Pero pag sinabi natin na magiging tribunal yan, mawalan talaga siya ng control, wala siyang power. Kasi hindi niya kayang hawakan ng utak doon. Yun ang naging nakikita ko na pinakasolusyon. Okay. So next, the ultimate solution. Kaya sabi ko, we have to discard the concept of drug war kasi no point. Fokusan mo natin tutukan yung war on poverty, war on hunger. Kasi wala nang drug lord na magmamanufacture ng droga pag wala nang bibili. Kasi bakit nagmamanufacture sila? Kasi meron silang nauutusan magbenta kasi kikita doon sa bintahan ng droga. Pero kung yung nagbibenta na maliliit ng sa baba, pag meron silang enough for their family to survive, eh, ako naman, sino naman gago na magbibenta ng droga? Sino naman gago na gagamit ng droga na what for? Para lang sirayan yung buhay? Eh, pag mahal mo yung pamilya mo, ayaw mong ma-engage doon. Pero dahil sa mahal mo yung pamilya ay magutom, na-engage. Pero kung may kinakain yan, walang pamilya siguro na papasok sa droga. Hindi na mabinta ang droga. So kahit mag-manufacture pa sila ng ilang toneladang droga, harap-harapan, walang bibili niyan. Totoo lang. So, does it solve the problem? Yes. That it destroy life? No. Ganun lang pala kasimple. Pero pag sinabi mo, war on drug, that is solve the problem, napatay mo yung isa? No. Kasi yung anak, pag gutom na naman, magdudroga. Kinabukasan, yung kapitbahay mo, nagdudroga. So, ibig sabihin, darating ang panahon na even one of your family member mabiktima sa droga, iyak na lang, sabihin mo na, nagsisi ka na ako, biktima na naman ng droga. Bakit? Yun ang tanong doon. Saan ang galing yung problema? So, do we need to continue the drug war? EJK, patayan. No? So, now, shift. Instead of drug war, hunger war, diba? We have to fight poverty. Okay. So now, nasa third stage tayo, poverty. Ano pinakamagandang gawin natin? So, pabalik-balik itong sinasabi. Pag government system, democratic system, political system, pabalik-balik talaga. Walang katapusan. Kaya nga, kahit sino mang genius or magaling na leader, sabihin mo na perfecto. Pag umupo sa inidoro, mangangamoy tae talaga siya. Di ba?
Do you remember last time? Nang election time, sabihin din si Bongbong ang pinakamatalino, pinakamagaling. Now, naging tae na rin siya. Ano nangyari? Kasi ang problema sa sistema, madadrag kasi siya doon. Kumbaga, ma-influensyahan siya, masisira talaga yung pagkatao niya. Di ba? Wala kasing santok. Totoo lang. Kaya, kung ako yung tatanungin, the same sa concept yung jar, instead of pasakan mo lahat ng butas, palitan mo yung butas, palitan mo yung jar itself. Kasi yun ang problema, doon nag-umpisa. So, pag bago yung jar na yan, ibig sabihin, hindi mo na problemahin yung suba kasi wala nang butas. Pero kung hindi mo man palitan, pasakan mo ng pasakan, every day, every now and then, magkakaroon ng leak, ng crack. Kasi, nag-expire na nga, mayroon ng tenure eh. Diba? So, the same thing with our government. Kahit na sinong leader mo yung ilasasaksak dyan, pag ang problema yung government itself, yun ang problema. So, anong solusyon? Okay. Bigyan mo kayo ng pinaka-logical na reasoning. Pag sinabi na government, political cycle siya. So, pag political, sabi natin na soft phrase, you need to vote. Pero, if you need to vote, you're just selling your right. Parang sinasabi na, you are expressing, no, you're selling your right. Kasi, you are representing the person. Parang naging tuloy naka-tie up ka sa kanya. Kaya yung iba, pag magkamali yung leader, dahil pahamak na sila, dahil sila yung naglagay, pasubo na. Kasi nagkakaroon ng tie up. Wala siyang tinatawag natin na boundary. So ngayon yung iba, kahit na alam na mali, pasubo na kasi madidiis kami, maduterte kami, magre-riot pa kami kasi alam. Kasi makadidiis kami. Kagaguhan, di ba? Yun ang political system. So ang political system, pag gusto mong tatakbo sa politika, kailangan mo ng pera. Influensya, koneksyon, maging mason, may pera, may partido, di ba? So, ordinaryo tao, hindi pwede magtakbo kahit may kapasidad. Pero pag gwapo, politiko, artista, mananalo. So, naging representation siya ng mga grupo. Naging faction. Pero kung gawin siya na ibang konsepto, sabihin natin na parang negosyo. Ang konsepto ko, yung pinaka simple lang para natin, yung kooperatiba. Cooperative means cooperation. Operation with companies. Kumbaga, grupo, a group of people working together. Yun ang pinaka-konsepto. Kasi sa democratic, meaning governance, to govern, to rule by law, to control everyone, suppressing the right. Kung sino yung law, sila yung may right. Yun ang kaibahan. Unlike sa cooperative, meaning everyone has representation. Kasi an operation with every company. Lahat-lahat tayo is a stakeholder, not a taxpayer. So, pag taxpayer kasi, pag government, yung mga ordinaryong tao, takot magsalita kasi sinabi na, anong karapatan mo? Kasi nagbayad ako ng tax. Pero, pag sinabi na, utang sa gobyerno, kasi pinanganak ka, may utang ka na, kasi taxpayer ka, doon na-inject dun sa tao na, kumbaga nag-isa tayo sa sariling matika dahil sa konstitusyon natin. Pero pag sinabi natin na we are part of this business as an entity, hindi yung governance ruled by someone. Ang kaibahan kasi sa kooperatiba, the cooperative, the real power is the contributor, yung mga stakeholder, ordinary. Taka, bigyan mo kayo ng example, yung mga simple lang na mga, yung parang realistic approach. Yung magtatayo ng isang maliit na tindahan, kooperatiba. Example, yung mga hindi privatized na mga power, yung example, yung Socoteco or yung mga sabi natin na power supply. Di ba? Pag sinabi na cooperative, nagkakaroon ng dividendo, nagkakaroon ng share. The same thing sa isang tindahan, pag nagkakaroon ng kooperatiba, lahat ng membro nagko-contribute to establish a store. Pero bawat bilili na ng store, the more sila bibili, the more sila may return. Kasi kung ano yung kinita ng tindahan nila, hindi pupunta sa iba kasi hindi siya private, kundi sila pa rin yung may-ari. Pag bibili sila, magkakaroon tuloy ng patriotism sa tindahan nila kasi alam nila na pag bibili sila, pagkikita doon, babalik sa kanila kasi may dividendo sila. So ngayon, the same thing in this country, we will patronize our own product in the first place kasi pag we will patronize the product,
kikita tayo, magkakaroon tayo ng return on investment, may dividend tayo. Supposed to be mayroon ganun tama, bawat taxpayer. Kasi we invest money. The problem, taxpayer, pagbigyan tayo ng road and bridges, palakpak kasi may anghel na bumaba, binigyan tayo ng road and bridges. No. It is an obligation kasi part kasi sa business na maglagay ng infrastructure in order to produce. Hindi ka pwede mag-produce ng produkto na walang dadaanan. Kagaya na isang factory, hindi ka pwede mag-produce ng produkto kung walang mesa, walang kutsilyo, walang pintuan. Kasama mo yan, kasama mo yung overhead, kasama mo yung utilities. Kaya sa isang nasyon, the same thing. Yung mga shareholder natin, dapat bawat pamilya subsidize ng gobyerno yung energy generation, yung tinatawag natin na power, water, utilities. Kasi being a shareholder, bayad kasi yan. Kaya sa factory, pag pumasok ka sa factory, pag nagtrabaho ka, yung ilaw na yan, hindi yan babayaran ng mga trabahante. Kaparte yan sa negosyo. Bayad na yan sa proseso doon sa kooperatiba. Kaya yung tindahan na yan, pag ilaw yan siya, bayad lahat na may contribution. So, ibig sabihin, being as a nation, pag naging kooperatiba tayo, lahat ng power generation should be free. Kasi yung sinasabi natin na National Electrification Commission or yung yung mga energy yung department natin, they are there to function, not an institution as a private. Kumbaga, it should be a public property sana siya. Kaya nga, supposed to be, we are paying the taxes to generate that power energy para magtakbo siya. Ibig sabihin, bayad na yung utilities natin. Bakit nagbabayad pa tayo ng energy? Power. Look at our toll gates. Our taxes paid, binayad natin para magpatayo ng mga highways. Pero nagbabayad tayo ng toll gates, di ba kagaguhan yun? Double murder sa ating, di ba? Pera natin pero tayo yung nagbabayad. Hindi ba kagaguhan yun? Kaya kung tutunin yun, pag merong highways, meron tayong tinatawag na mga expressways, dapat walang toll gate. In the first place, ginawa ngayon kasi pera natin yan. Bakit babayaran pa natin yan? Kaya nga to alleviate, to expedite the process, to improve the system, kaya nga tayo nag-invest doon. Hindi doon na parang ginawa tayong negosyo, ginisa tayo sa sariling mantika. Nagbabayad pa rin tayo. Mantakin mo, sa isang palengke gagawa ng CR, tapos pag mag-CR ka, babayaran mo. Samantalang pera natin yung binayad doon para ipagawa yung CR. Di ba kagaguhan? Pero kung magiging kooperatiba siya, ang mangyari tuloy, instead na sabihin natin na may utang tayo, yung nagmamanis, yung may utang na obligasyon na lang serbisyuhan tayo. Ngayon, hindi tayo, wala tayong karapatan magtanong. Kasi sabi na, sino ka ba? Kagaya sa akin ngayon, sino ka ba? Pero pag sinabi natin na kooperatiba ako, subukan niyo God magpasok sa isang kooperatiba. Tapos attend ka ng General Assembly meeting. Yung general manager doon, tamimi siya pag sinabi na isang member doon, sir, bakit ka bumili ng ballpen? Bakit bumili ka ng papel? Marami naman tayong papel, maraming ballpen. Sa ganun kalit talaga, binubusisi kasi alam niya, kaparti siya doon. So, may sense ba yung general manager doon or yung CEO doon? Wala. Tamimi siya pag sinabi ng isang membro. The same thing sa country natin. Pag presidente or sabihin natin na baguhin yung konsepto, yung presidente, pag sinabi ng ultimo ordinary citizen, sir, lugi tayo dyan. Pera ko yan. Matakot siya magastos. Eh ngayon, pag sinabi ng government, no, we are the power, kasi sila yung power, tayo may utang, eh tayo pa yung masisi. Kaya kung merong mga boxer o sino yung nag-champion ako, ang dali-dali lang magbigay ng ilang million bounty na papatay ng tao, ang dali-dali lang na samantalang pera natin yan. Pera natin ipatay sa sarili nating mamamayan, di ba? Yun, masakit yun. So, we have to be realistic in approach. Ngayon, nakikinig yung publiko. Magalit kayo sa akin, please. Pero, kung mature kayo mag-isip, sana maintindihan nyo yung logic. So, kung ipatuloy natin yung politics system natin, magiging ganun pa rin, walang katapusan yan siya. Sabihin natin, ilagay na natin si Digong, ilagay natin si Bongbong, or sino naman yung mga, sabi natin na mga superhero dyan, anghel. Walang mangyayari yan siya. Kasi the problem itself, kagaya ng jar, ang problem hindi yung butas, ang problem is mismo yung lalagyan.
doon nakakaroon ng problema. Di ba? So, ang main intention kasi, bakit ko sinasabi na hinihimok ko yung militar to step in, hindi ko sinasabi na para manggulo, para magkakaroon ng chaos, no. To step in, to mediate, to control, to pacify, to uphold the law, para magkakaroon ng respeto. And secondly, hindi na kailangan ng with the aid of legislation gagawa pa ng law, babaguhin yung kasi they can exercise the true right of the people na ito yung talaga yung tama. Kasi kung dadaan pa naman ng votation, dadagan naman referendum, ano naman ang kagaguhan doon na ibubuto na naman, walang mangyari, babaguhin yung konstitusyon para dagdagan yung problema. Simple lang yung problema, yung konstitusyon, yun ang nagiging problema, pero pinapadaki natin yung problema. Kaya na, instead of government system, gawin natin siya as a business institution para tayo lahat may karapatan. Bawat isa nagaantay, every now and then you will dream, you will think, ano ba yung maiambag ko para lang lalaki yung kita. Mantakin mo, umpisa tayo sa baba para maintindihan nyo. From the small structure, purok. So from the purok itself, pag yung mind concept is not a political system, it's a business system like a cooperative, doon pala sa purok mismo, doon mo na makita yung hope. Kasi una, ang mindset ng mga tao doon, ay sir, meron akong mga niyugan doon, pwede natin na magkaisa tayo, pagtutulungan tayo, gagawa tayo ng produkto, gagawa tayo ng walis, ting-ting o ano, out from this product para kikita. Kasi ang mindset is more on business. Yung isa naman, sir, meron akong kuan doon, meron akong kunting ilog, baka pwede natin gawa ng paraan na kung paano kikita doon, no, kuan. So pag gano'n ang contribution lahat, gaya ng isang kooperatiba, magkaroon ng initiative not coming from one person, coming from the majority, kasi sila yung magbibenepisyo. So ngayon, hindi lang one-minded rule, kumbaga lahat will participate, lahat main player, they're not an audience anymore. So kung ako yung gano'n na, mag-isip talaga ako na paano kikita. So kung makakita ako na, uy, bakit yung purok natin nakailaw pa yan, sa patayin yan kasi lugi tayo, wala tayong kikitain. So pag gano'n ang mindset lahat, pag business mindset lahat, bawat galaw kinikwenta. So sino yung mangungurakot doon? Mantakin mo, ordinaryong purok, ang dami-daming mga barangay tanod, purok tanod, sa barangay, di ba? Ang daming mga sinasahuran na nag-uupo-upo lang, mag-report lang, magpansin-magpansa. Totoo naman yun. Pero kung business mindset doon, magbibilang tayo, o ilang tao, bawasan natin, baka sobra na yan, or baka magkakaroon tayo ng volunteer from this group, kailangan natin na tulungan natin ito. Hindi natin kailangan magbayad ng labor kasi lugi tayo. Pag gano'n yung concept, pag kikita yung purok, ngayon imagine mo, sa purok itself, kikita. Sa barangay, lahat ng mga purok nagko-contribute, kikita. Kikita ba yung barangay? Hindi. Kikita. Pag lahat ng barangay within the city kumikita, kikita ba yung city? Kikita. Pag lahat ng city within that province magko-contribute, kumikita, kikita ba yung province? Yes. Pag lahat ng probinsya kikita, kikita ba yung bansa? Sino pinakamayaman? Di ba? Tayo. Bakit hindi natin magawa? Yun ang pinakamalaking hamon doon. So ngayon, kasi na magiging violent mindset tayo, bibili ng armas, warprex papatay, EGK, magrekomenda na bibili ng helicopter, kumbaga modernize ang militarization natin. What for? Para sabihin natin we can uphold the law, magkakaroon ng peace, bibili ng maraming armas. Invest for sustainability, invest to save life, invest for mortality. Patayin yung gutom kasi yun ang kalaban, hindi yung armas, hindi yung droga. Pag pinatay mo yung gutom, lahat yan parang aso yan siya na, instead na barking dog, magiging dancing dog, magsasayaw, maglalaro yan siya, friendly dog. Walang gustong papasok sa kulungan, masakit doon. Subukan ko na rin yun, di ba? Kaya ayaw ko nang babalik doon na kumbaga na magpakagago ako. Pero sabi ko sa isip ko, sana man lang yung hindi pa napasok doon, mag-isip-isip na ngayon. Dapat intindihin lang kung saan ba talaga nanggaling yung problema. Kaya nag-aaway na yung pamilya, sabi nila walang love. No, hindi, kagaguhan yun siya.
nag-aaway dahil walang kinakain, yung totoo. Pero pag ang pamilya masaya, may kinakain, palaging nag-outing, palaging merong gustong, kung anong gusto nila, mabili nila, makakita ka ba na ngayon? Wala. Pero hamunin ko kayo, kahit sabihin mo mga santa yung mga sa pamilya na yan, gutumin mo, di ba, kinabukasan, magtapunan yan siya, mag-aaway yan siya, sabihin na wala ng pag-ibig, ayaw ko na kasi hindi na kita mahal, kagaguhan, di ba? Pero pag may pera yan, palaging nakangisi yan. So ang problema dahil gutom. So kung ganun yun pala yung konsepto, ngayon baguhin natin yung mindset, yung focus natin. Instead of focus nung padamihin natin yung problema, look at our government system. Just like what happened on COVID. Sabi natin, magbili ng face mask, maglagay ng face shield. Yung tricycle dapat may partition. Kagaguhan, di ba? We are sabotaging our own economy. We are wasting our time. Kaya natin mag-invest ng mga vial, sabi natin na virus. Samantarang yung gutom, mas pumapatay kaysa doon sa sana sabi natin na COVID. Daming nagutom. So ngayon, mas the more tayo nag-create ng law para lang mag-complicate na the more penalties, hindi tayo nag-create ng law how to anticipate problems, preventions, parang mag-establish ng critical control point, how to avoid to be a victim, kasi merong human factor error. To err is human, di ba? Sabi nila. Ang error kasi is the human factor. So, to avoid human factor, kaya yung dati nang nandoon pa ko sa isang factory, we always consider human factor. Kasi ang machine madaling makontrol. Kaya ang ginagawa namin, tinutukan talaga namin na ma-avoid namin yung factor na yan, yung human error. So, we establish a system na to avoid na ang tao matitempt magkamali. So, gumagawa kami ng sistema na that control point, whether tatanga-tanga mo yung tao or hindi talaga siya mabiktima kasi ang system itself will control the process flow. Hindi yung tao mismo ang kukontrol, kasi pag ang tao yung kukontrol, pag ang tao wala sa katinuan, gutom or may problema, lahat ng produkto or process flow yan siya, sasablay talaga yan siya. Pero pag ang sistema mo is well control, yung critical control point, regardless may problema yung tao doon kasi may yung human factor, pag magkakaroon ka ng stringent control measure to avoid such problem, ma-eliminate mo yan. Pero pag sinabi mo, tutukan mo yung human factor problem, lahat papatayin mo yan, i-blame mo yan na ikaw kasi. Kaya dati yung nagbisa ako na mag-handle ng isang maliit na factory. Doon ko lang na-realize na tama pala, no? Sa maliitan na tao, hindi ko makontrol. Ako yung problema. Ang ginawa ko, hindi ako nagtutok sa tao. Tinutukan ko yung sistema. Kasi ang tao pala, magiging problema mo yung lahat pag ang sistema mismo, yung na problema. So, the more babantayan mo yung tao kasi unang-una, nagtututok ka sa tao. Gagawa ka ng sistema na i-simplified mo para yung tao hindi na magiging add-on sa problema. Kasi the more people you have, the more problem you have. So, instead, focus on the control measure. Kahit gaano ka batalyon yung tao mo, pag well-established yung system mo, hindi magiging problema. Pero, pag ang problema yung system mo, the more the people, the more the problem. Kaya yung nangyayari sa bansa natin, we cannot even solve the family problem. How much more the whole country? Di ba? So, nag-umpisa talaga sa gutom. Kaya palagi kong binuhos ko yung oras ko instead na magtrabaho. Tinutukan ko yung investigasyon, my personal investigation on my case, on my situation. Bakit talaga nagkaroon ng problema, pamilya, away, hiwalayan, guto, kumbaga, dispute. Tama pala, no? Gutom. Pag mayroong kinakain yung pamilya, no, wala, hindi ka makakarinig ng, kumbaga, kung meron man, minimal lang. Pero kahit ano kabait yung tao, pag wala na yung kinakain, magiging demonyo talaga, gaya ng aso. Mangangagat talaga siya, mababaliw, di ba? Pag gutom na, kahit anong kasanto-santo yung sasabi niya na mahal mo yung isa't isa, pag wala nang kinakain, maya-maya kakainin mo yun ang kasamahan mo. Yan ang totoo. So ngayon, dapat magkaisa tayo lahat. Buuhin yung konsepto na ganun pala yung problema, gutom. So dapat everyone will work on this. Hindi yung isa lang yung sisihin kung sino yung, kumbaga, leader, or sino yung padre di pamilya, or sino yung kuan. Lahat makukontribute, anak, asawa,
husband, from the family itself, until papunta sa taas. Pag ganun tayo mag-isip, hindi na kayo nahantay ng leader. Hindi na natin kayo sinong Superman dyan. Kasi, we don't need a leader kasi hindi natin na mga bulag. We are already mature enough to understand. Ang sa atin lang is to contribute how to improve. Kaya yung leader doon, hindi na siya pressure. Ang isipin na lang niya is just to bridge a link, to tap everyone. O ano yung makakontribute nyo, ano yung kwa natin para ma-improve. Instead of problemahin niya lahat yung problema. Kaya yung leader natin, instead na problemahin yung problema, ang problemahin niya is yung problema niya sarili, pinapayaman na niya kasi sakit sa ulo. Pero pag lahat tayo nag-isip ng anong solusyon, yung magiging leader doon kahit hindi nakapag-aral, walang sakit sa ulo. Kahit genius ilagay mo dyan, pero yung problema, yung tao, ganoon tayo mag-isip lahat, walang mangyayari sa atin. Kaya ang recommendation ko, baguhin yung sistema, gawin siyang kooperatiba para lahat mag-function. From any sector, fishery, agriculture, industry, kumbaga lahat. If all department, kumbaga nagkakaroon tayo ng departmentalized, pero ang department natin is an institution na tinatawag na political system. Pero kung and every department is function like a business concept, business institution, itong sabi natin na agriculture sector, they will focus on their agri products, how to improve, how to generate money. Kung lahat department san natin ganun mag-isip, tayo yung pinakamayaman. Pero kung ang inisip ng lahat ng mga leader doon is political system lang, walang pakialaman, gutom tayo lahat. Tandaan niyo yan. Kaya sabihin mo man na mag-eleksyon na naman sino yung magaling na leader, wag na tayo mag-antay kung sinong santo ilagay dyan. Kasi mga ngamoy tayo talaga yan. Ngayon pa lang, mga military, mga general, sir, kung nabastos ko man kayo, magalit na kayo sa akin, I don't mind. Ang sa akin lang, pakinggan niyo yung, don't listen to the tone of my voice, just listen to the message. If this is the only way for you to reach out, alugin ko kayo, sampalin ko kayo sa katuhan, masakit na katotohanan just to wake you up, then I have to do it. Pero if you are mature enough, don't focus on the tone of my voice, how I deliver. Just listen to the message. Bakit ko sinasabi ito? Kasi kayo ang pinaka last hope ko sana. Kung maintindihan niyo yung sinabi ko from now on, prove to me that you are a general, you are a colonel, you are a captain or what. You have to stand on your position. Pag magawa niyo yan, sir, I would consider you as one of the hero. You are my last hope. Sa akin lang ha, personally. Pero I'm representing, kasi the same feeling. Pero kung tatanga-tanga kayo dyan, tapos sabihin nyo, nagtatrabaho kayo, kahit balutin mo yung katawan mo ng armas, sabihin nyo na matapang kayo, kaduwagan talaga yan, sir. Ang totoong matapang, iwan nyo yung armas. Kasi ang armas pumapatay. Lalabas kayo, tutulong kayo, pakita nyo na kung totoong pagkataon nyo na may armas or kaya nyo magdisiplina. Pag ganun yung gawin nyo, sir, bibilib na talaga ako sa inyo. Pero sabihin nyo matapang kayo, bili kayo ng tangke de gira. Hindi nyo yung matalo-talo nga yung spot drill na yan, maghahamon pa kayo. Dito nga sa internal conflict natin, hindi nyo ma-resolve. Tapos maghahamon pa kayo sa China. Huwag muna tayo mag-ambisyon na ganyan. Kabaliwan yan. Kung bibili man lang kayo ng angas-angas, kunwari, bibili ng frigate, bibili ng chopper, bibili ng nuclear weapon para sabihin nakakatakutan, matakot kayo sa sarili nyo. Kasi ang totoong problema ito, the deadliest weapon is this mind. We are the destroyer, di ba? I hope you understand. I hope you get my message clear. I don't know kung maintindihan mo yung sinabi ko, pero I wish magalit kayo sa akin para maintindihan niyo ako. So, thank you and good afternoon.